Alam mo ba yung pakiramdam kapag nakikita mo ng dahan-dahan na gumuho yung kaharian na pinaghirapan mong buuin? Sobrang frustrated na level na hindi na lang basta regular na pagkatalo sa laro. Nakikita natin yung dahan-dahang pagkabasag ng paniniwala ng isang superstar sa kanyang team. Welcome back sa channel mga kaibigan. Ngayon, hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa isang basketball game. Pinag-uusapan natin yung moment na maaaring magbago talaga ng power sa NBA sa susunod na 5 taon. Ang Los Angeles Lakers, sobrang tahimik talaga habang papalapit ang February 5 trade deadline. Sumisigaw ang fans para sa dagdag na manlalaro. Naguguluhan ang mga analyst at parang lahat iniisip na natutulog ang front office. Pero paano kung hindi talaga katamaran yung katahimikan na yun? Paano kung yung katahimikan na yun ay parang mandaragit na naghihintay lang sa matataas na damo? Yung balitang lumalabas mula sa Milwaukee ngayong linggo, mukhang ganun nga. Si Giannis Antetokounmpo, yung 2 beses na MVP at pundasyon ng Bucks, mukhang sobrang miserable talaga. At para sa Purple and Gold, yung misery na yon ang pinakamasarap na narinig nila buong season. Tara, ayusin natin yung eksena. Miyerkules ng gabi, naglaro ang Bucks laban sa Oklahoma City Thunder at tinalo sila ng malaki, 122-102. Pero yung score, yun pa yung pinaka hindi interesting. Yung nangyari pagkatapos, yung totoong emotion sa locker room, yun ang nagpapanik sa buong liga. Kapag may nagsasalita na leader sa mic, usually puro cliché. Kailangan mag-execute ng mas mabuti o mahaba pa ang season. Hindi yun ang nangyari. Yung sinabi niya parang manifesto ng nawalang tiwala. Hindi pinahaba ni Giannis. Tiningnan niya diretso ang media at sinabi nang matindi ang problema sa teammates at sa culture ng team. Sabi niya, hindi kami naglalaro ng todo. Hindi kami gumagawa ng tama. Hindi kami naglalaro para manalo. Hayaan mong tumagos muna yung mga salitang yon. Hindi siya tumigil doon. Sinabi niyang kulang ang chemistry, selfish ang mga players, at hinahanap lang ng iba ang sarili nilang shot imbes na yung tama para sa team. Hindi ito basta frustration. Ito ay parang seryosong akusasyon sa buong sistema. Sa kasaysayan, kapag ganito kalakas na superstar ang pumupuna sa effort ng team niya sa publiko, nagsisimula ng magtik ang orasan. Alalahanin mo si Anthony Davis sa New Orleans bago siya umalis. O yung tension sa Cleveland noong huling araw ni LeBron doon. Nagbabago ang body language, nawawala ang pasensya. Mahalaga itong konteksto dahil pinapatunay nito yung controversial na strategy ng Lakers na walang ginagawa. Sa loob ng mga buwan, may mga bulong-bulungan na hawak-hawak lang ng Los Angeles, ayaw gumastos ng draft picks para sa maliit na improvements tulad ng backup center o spot-up shooter. Bakit? Dahil sinabi ng mga insider tulad ni Zach Lowe na iniiwasan ng front office ang magagandang moves ngayon para i-save ang assets para sa mas magandang move mamaya. At wala nang mas maganda pa kaysa makuha ang Greek Freak. Hindi ma-overstate yung bigat ng emosyon nito. Isipin mo kung ikaw Lakers fan ngayon. Sa loob ng mga linggo, parang napabayaan ka habang nakikita mong may mga trade ang ibang teams habang nakaupo lang ang front office. Pero bigla, yung frustration na yon nagiging nervyos na excitement. Pinapatunay nito yung pasensya. Ibig sabihin, hindi natutulog ang front office. Nagpaplano sila. Alam nila na kahit may maliit na trade ang current roster, baka hindi sapat para talunin ang Celtics o Nuggets. Pero kapag may Giannis na roster, nagbabago na yung buong itsura ng NBA.
tinitingnan natin yung sitwasyon kung saan yung misery sa Milwaukee ang direktang nagpapalakas ng pag-asa sa Los Angeles. Halata ang koneksyon at sobrang tense. Hindi lang tanong kung kaya pang ayusin ng Bucks ito. Tanong kung mentally checked out na ba si Giannis na nagbubukas ng pinto para sa pinakamalaking heist sa kasaysayan. Kaya gaano ba ka-real ito? At ano ba yung mechanics ng move na magpapabago sa salary cap ng NBA? Pag-usapan natin ng malalim yung analytics, financial side, at strategic battle sa likod ng mga pinto. Kapag tinitingnan natin yung current holding pattern ng Lakers, kailangan nating tingnan ang cap hit at asset management sa modern NBA. Ang draft picks at young talent ang pera ngayon. Kung mag-panic buy ang Lakers ngayon, magpapadala ng first round pick para sa disenteng role player para lang isave ang season na ito. Parang pinapakulo na nila ang baril bago pa dumating ang malaking laro. Para makuha ang player na katulad ni Giannis Antetokounmpo, kailangan ng Godfather offer. Ibig sabihin, maraming unprotected first-round picks, pick swaps, at matching salaries na malamang kasama ang key young players. Kung gagastusin mo ngayon yung assets para sa Band-Aid, mathematically, wala ka ng laban sa Giannis sweepstakes sa summer. Binary choice ito, instant happiness o dynasty-changing swing. Tara, pakinggan natin yung expert talk. Nagbubuzz ang NBA insiders tungkol sa awkward juggling na ginagawa ng Lakers. Sinusubukan nilang i-maximize ang huling taon ni LeBron James habang naghahanda para sa susunod na era. Ang report ay nagpapahiwatig na ang pagkuha kay Antetokounmpo ang magre-resolve sa timeline crisis. Isipin mo yung fit, hindi lang pagdadagdag ng star. Pinag-uusapan natin ang pinaka-physically imposing frontcourt sa history ng basketball. Yung defensive potential lang, pag pinagsama si Anthony Davis kay Giannis, magkakaroon ng rim protection na babasagin ang analytical models. Pero kailangan din nating tingnan yung kabilang side. Paano kung maghintay sila at hindi matuloy ang trade? Dito nagiging sobrang lakas ng boses ng fans at sobrang hati. Kung titingnan mo ang forums at social media ngayon parang civil war sa fan base. Kalahati galit, sinasabing sayang ang health ay season ni LeBron James sa paghihintay ng savior na baka hindi dumating. Tinuturo nila ang risks, injuries, ayaw mag-trade ng Bucks sa Lakers dahil sa galit o ibang team tulad ng Knicks o Thunder na mas magandang package ang dadalhin. Yung kalahati naman nakikita ang long game. Sinasabi nilang may ceiling lang ang current roster at walang role player na magtataas nito sa championship level. Naniniwala silang sakit ngayon ang bayad para sa tagumpay mamaya. Tingnan natin ang side ng Bucks dahil sila may hawak ng cards. Kahit yung matinding comments ni Giannis, malamang hindi siya i-trade ng Milwaukee bago ang February 5 deadline. Walang sense sa business. Mid-season trade nagpapaliit ng bidding war. Kung magde-decide ang Bucks na mag-blow up, gagawin nila sa July kapag reset na ang draft picks at cleared ang cap space ng lahat. Nakakatakot na waiting game ito para sa Los Angeles. Kailangan nilang tiisin ang natitirang season, malamang underperform habang hawak ang pag-asa na hindi mag-e-extend si Giannis at pipilitin niyang lumabas. Yung sinabi niyang selfishness sa post-game rant ang key indicator dito. Kapag nagrereklamo ang star tungkol sa missed shots, ayusin lang yon. Kapag nagrereklamo tungkol sa selfishness at culture, usually terminal na yun. Nagpapahiwatig ng locker room na nawala na ang hierarchy. Nakita natin ito sa Brooklyn Nets
bago mag-break up sina Harden, KD at Kyrie. Nakita natin sa Clippers noong Lob City implosion. Kapag naging toxic ang chemistry, hindi na mahalaga ang Supermax contract. Gusto ng lumabas ng player. Taya ng Lakers na totoo pa rin itong historical trend. Naniniwala silang hindi lang bad mood yung misery na narinig natin sa boses ni Giannis laban sa Thunder. Declaration of Independence yun. Pinapatunay nito ang strategy nila. Pero naglalagay din ng malaking pressure sa summer. Kung maghintay sila at mabigo, kailangang mag-explain na nang mabuti ang front office. Nakatingin tayo sa defining summer at nananatili ang tanong, sulit ba ang pangarap na makita si Greek Freak sa purple and gold kahit isakripisyo ang ngayon? Habang tinatapos natin ang analysis na ito, magiging malinaw na ang roadmap araw-araw. Binigyan ni Giannis Antetokounmpo ang Lakers ng blueprint. Sa pamamagitan ng pagtawag sa publiko sa kakulangan ng puso at cohesion ng team niya, sinenyales niya sa liga na reachable siya. Para sa Lakers, ang pagkuha sa kanya ang ultimate solution sa timeline problem. Sa loob ng mga taon, stuck ang franchise sa purgatorio sa pagitan ng manalo kasama si LeBron at mag-build para sa future. Si Giannis ang tulay. Nasa prime siya, handa manalo agad, pero bata pa para magdala ng torch sa susunod na 7 taon. Nagiging seamless ang transition mula LeBron era patungo sa Giannis era nang walang masakit na rebuild. Pero kailangan maging realistic sa hurdles. Volatile ang scenarios sa off-season. Kung matatalo ang Bucks sa first round ng playoffs, lalong lalakas ang ingay. Yung simpleng pag-turn down ni Giannis ng contract extension ang leverage point. Yung soft trade request bago ang totoong isa. Pero kung makabawi ang Bucks at makagawa ng deep run, may iwan ang Lakers na walang maisasagot sa pasensya nila. Yun ang takot at thrill ng NBA team building. High-stakes poker ito sa billion-dollar franchises. Sa huli, yung comments ni Giannis ang vindication na kailangan ng Lakers front office para i-justify ang tahimik nilang deadline. Pinapatunay nito na hindi sila inactive. Disciplined sila. Nangangaso sila ng malaking biktima sa liga ng mga scavenger. Yung misery sa Milwaukee ang oxygen para sa ambisyon ng Lakers. Nakikita natin ang narrative na maaaring magresulta sa isa sa pinakadakilang trios o duos depende sa kung sino ang lalabas sa history ng basketball. Yung potential na makita si Giannis tumakbo sa floor sa Crypto.com arena ay nakakakilig na prospect na nagpapamukha sa bawat frustrating loss na calculated stepping stone. Pag-isipan mo ito, mga kaibigan. Sa NBA, chaos is a ladder. Yung chaos ng Bucks ang ladder ng Lakers. Kung kaya nilang akyatin ng hindi mahulog, makikita pa lang. Pero sa unang beses, sa loob ng mga buwan, may legitimate path sa super team future. Nagbabago ang liga at fluid ang power dynamics. Yung silence mula sa Los Angeles, hindi kahinaan. Yung kalmado bago ang bagyo. Ngayon, gusto kong marinig kayo dahil pinagkakagulo na nito ang community. Handang ba kayong i-punt ang season na ito at tiisin ang mga talo kung ibig sabihin 50% chance na makuha si Giannis sa summer? O sa tingin nyo mas sulit ang bird in the hand kaysa dalawa sa bush at dapat all-in na ngayon habang elite pa si LeBron? Ito ang pinakamahirap na tanong sa sports management ngayon. I-drop ang inyong take sa comments below. Binabasa ko lahat ng isa-isa. Kung nagustuhan nyo itong deep dive sa trade market madness, siguraduhin nyong i-like at i-subscribe para sa higit pang exclusive breakdowns. Tingnan natin kung sino talaga ang nakakaintindi
Sa long game,